Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So since today is Monday, mayroon tayong panibagong series which is Warrior of Love. So today is yung first installment natin for this series. So our topic for today is A Disciple is a Warrior of Love, as the series itself says. So in connection to our topic for today, ang Bible verse nating tatalakayin ay ang John chapter 13 verses 34 to 35. In New International Version, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." So in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko." So, ang pinapoint out lang nito nga ng verse na to is yung everything out of love. Yung hindi, pag sinabi kasi nating love, typical na naiisip ng mga tao is yung romantic love. But little did we know that there are a lot of love. There are different types of love, and yung binabanggit dito and yung standard of love na dapat nating gayahin, which is si Jesus Christ. So, pinapertain lang dito yung pagmamahal na dapat natin gayahin. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, ganun din tayo magmamahal sa ibang tao. Kasi tayo nga makasalanan is minahal niya ng sobra-sobra. So wala tayong karapatan para magkaroon ng hate or galit towards sa ibang tao. Since pare-pareho lang tayo makasalanan, pantay-pantay lang tayong anak ng Diyos, so dapat nagmamahalan tayong lahat kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. So ngayon naman, para mas mapalawak pa ang talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Sabi rito, a disciple is a warrior of love. So ito nga yung topic natin for today. Ito na rin yung na-explain ko kanina. Kailangan kapag disciple or disipulo ka ng ating Panginoon, nananaig sa iyo ang pag-ibig, di ba? Hindi yung every time na lang hahanapan mo ng butas yung iba. Hahanapan mo ng butas yung pagkakamali nila. Hintayin mo sila magkamali. Then, parang nagugustuhan mo ng kino-correct sila lang. Basta, hindi ko siya ma-explain. Pero in everything that we do, every time we speak, dapat nananaig sa atin yung pag-ibig, kagaya ng pagmamahal or pag-ibig na mayroon ng ating Panginoon sa atin. So, in that case, sa lahat ng gagawin natin, magiging maingat tayo kasi nga nananaig yung pag-ibig sa atin. Kasi nga tayo ay mga disciple, tayo ay mga disipulo na mga warriors of love. And number 2, Jesus is the standard of love. So, ito nga yung sabi ko kanina na dapat si Jesus Christ yung standard of love natin kasi kapag yung pagmamahal na mayroon tayo ang pinapairal natin is prone pa rin tayong magkamali and prone pa rin tayong makasakit ng ibang tao. Kasi nga, yung love na meron tayo is selfish. Diba? Mas inuuna natin palagi yung mga sarili natin. Kaya dapat ang gawin natin is gawin nating standard si Jesus ng pagmamahal. Let us make Him the standard of love nang sa gayon, yung pagmamahal na nare-receive, binibigay natin sa iba is nakaayon sa kung paano tayo minamahal ng ating Panginoong Jesucristo, diba? So, sino ba namang magde-decline or magre-reject ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon, diba? So, napaka-genuine, diba? Napaka-healing. And number 3, true love wins people. So, kahit pa anong alitan yung meron kayo, misunderstanding, it all comes down to love, diba? So, love can conquer everything, diba? Si Jesus Christ nga si Lord God nga kahit ang mga makasalanan natin, diba? Minahal pa rin nila tayo. So, wala tayong karapatan para hindi magmahal ng kapwa natin kasi
lahat tayo, pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos, and lahat tayo pantay-pantay na anak niya. So, we have to love one another because true love wins people. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, be a warrior of love. Number 2, love like Jesus. And number 3, spread the love of Jesus.